Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hinimatay nga itong si Liza Tanas na ito nang puwersaan ngang huliin si Kuting ng Norte sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin mapapansin na talagang wala nang kawala ang mag-asawang ito dahil unti-unti na silang pinaparusuhan ng mga batas dahil marami ng opisyales na hindi na nila nababayaran ang kanilang mga prinsipyo at mga dangal. Ngayon nga ay talagang walang kawala ang mag-asawang ito dahil talagang isusunod na nga itong si Liza Tanas na iimbestigahan at paparusahan. Ngayon nga ay hindi pinalabas sa bias mainstream media ang pagkahuli nga kay Kuting ng Norte sa loob mismo ng Malacanang at talagang humagulgol pa nga itong siya at nahimatay pa nga itong si Liza Tanas dahil hindi niya lubusin akalain na sa loob pa mismo talaga ng Malacanang mangyayari ang ganitong mga bagay-bagay. Ngayon nga ay hindi na papakawalan ng batas at magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tunay na naglilingkod at kung sino nga ba talaga ang tunay na sinungaling. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. The necessary actions, including but not limited to condemning this barbaric act, of the Philippine National Police under the command of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Interior Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Francisco Marbil, at directly under the command of Police Regional Director Nicolas Torre III, MJ. We do hope na makuha po ang atensyon ng international news wires kasi nung babalikan natin yung mga coverage sa eleksyon, talagang lahat ng mga media noon, tawag sa presidente ngayon, anak ng diktador. At may mga utang pa sa estate. Hindi na po siguro akma yung sabihin siyang anak ng diktador, kundi masahol pa sa ama ng diktador itong excuse me sa mga Kristiyano, pero sa tingin ko ito ay gawa ng isang demonyo na nagbabalat kayo bilang Pangulo. Opo, Sir Jay, sa mga unang pronouncement nitong si Torre, alam naman natin na ang daming mga iba yung kanyang sinasabi sa aktual na pangyayari, kagaya doon sa mga nangyayari nga doon sa Senate, at kabilang sa kanyang mga nabanggit, hindi prioridad yung yun yung naririnig ko sa kanya. Hindi daw prioridad si Pastor Apollo. Pero itong 3,000 na in-implement dito, siya mismo ang nag-lead, hindi pa ito priority para sa iyo at Alam mo, sinoobserbahan ko, Admar, yung decorum ni Mr. Torre. Ano siya, para siyang nasa consume and obsess, Kasi siya mismo naawa nga ako doon sa mga pulis, lalo na yung mga officers sa mga area, yung mga koronel, mga major, mga kapitan, na nakabuntot sa kanya. Kasi sila mismo hindi nila mayam-yam yung ginagawa ng kanilang. Hindi mo isipin na isang regional director, general na, siya mismo yung ikot ng ikot, parang tumpo, na 7 beses nga binagbalikan yung mga kwarto doon sa Jose Maria College Foundation Building, yung mga banyo, yung mga syura, yung mga cabinet. Binibiro na nga siya ng mga missionary. Sir, may cabinet ka pa hindi nabuksan. Ginaganon na siya parang, kasi tapos babalik siya, ikot siya. Siguro nag-enjoy siya dahil naka-aircon yung lugar. Pabalik-balik siya doon until finally, after 7 times, na wala talaga siyang makita. Primero sabi niya, nasa dingding daw. Nakita daw niya sa dingding. Tapos sunod-sunod naman, nakita daw niya, pumasok sa cabinet. Parang baliw na na hindi mo maintindihan. Tsaka nandilisit ang mata, umiikot. Sabi ko, parang wala na sa katinuan ito si Mr. Torre, I do not know. Siguro the psychologists and the psychiatrists can better describe, itong kanyang decorum, yung kanyang anong tawag nito,
yung mga dinidisplay niyang actuations. Hindi naman kasi tayo psychologist at psychiatrist to better decide. Ang description ko lang yung bilang isang ordinaryong tao, no? Kasi kung nag-observe ko, isip mo talaga parang may sa baliw na itong tao ito. Dahil pabalik-balik, tapos tatakbo. Pagkatapos tatakbo, biglang hinto. Tsaka, Sir Jay, parang walang tiwala doon sa mga unang pulis na nag-ikot na ang dami na, simula pa kaninang umaga, meron tayong live feed dito, hinahayaan lang sila na ma-check talaga yung lahat ng mga lahat ng sulok nakita namin. Tapos kung babalikan, parang di ko lang alam, bakit hindi na lang siya yung nag-ikot dyan kung wala din siyang tiwala doon sa mga pulis na nag-ikot, nagdala pa siya ng libo-libo. Kaya nga, nung bandang huli, siya na mismo nag-ikot 7 beses. Pinagtatawanan na nga siya Naawa ako sa kanya kasi imagine mo, nag-aaral ka ng maayos, you're supposed to be a gentleman, brilliant, magaling, dahil ginawa ka regional director. Pero yung actuations niya kanina is manifesting itself, no? Only somebody who with a mind ng isang sira ang pwedeng gumawa at gumalaw ng gano'n, no? Tapos nga nung napahiya siya, finally lumabas na siya. Pero anong paglabas niya, siyempre dahil marami na rin puyat, merong hinimatay sa harap niya mismo. Alam mo, tinignan lang niya tapos tumawa siya. Parang wala man lang sense of empathy, sympathy sa mga taong talagang hinihimatay. Yung iba nga inaabot na susukdulan na matay, no? Di yata turo din niya ng Iglesia ni Cristo, Kuyang Jay, yung ganyan, di ba? Ang alam ko, may respeto diyan sila. Ang dami kong kaibigang mga alay pa sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga sa press con, 18 taon na ang kalahati ng staff ko sa Mel&J sa Tapatan ay mga iglesia kasi nga anong tawag nito, nagustuhan ko yung ugali nila dahil hindi naninigarilyo, hindi umiinom, hindi nagsisinungaling, hindi nagnanakaw ng oras, dedicated sa trabaho. Yun ang pagkakakilala ko sa mga miyembro ng INC, no? Kaya I don't want to believe, kasi ayaw ko nga haluan ito ng ulay reliyon dahil maraming tayong kaibigan na matitino dyan sa Iglesia ni Cristo, kahit mga kapwa natin broadcasters, no, na INC members. Kaya parang, I don't know, ayaw ko namang huwag mo niyong isipin na sinisiraan ko lang si, anong tawag nito, si Mr. Torre, bagamat minsan naiaambing natin yung pagmumukha niya kay Diwata. Pasensya ka na, Diwata Day, ha? Alam ko na-open ka pa minsan-minsan dyan sa iyong parisan kapag iniaambing yung pagmumukha ni anong tawag nito ni Mr. Torre sa pagmumukha mo kasi parang pinagbiyak daw kayong bunga. Tingin ko naman mas beautiful ka Diwata, no? Pares Diwata. Sir Jay, alam mo, marami ding mga classmate natin sa industriya ang nag-cover kanina. O ano mang inaasahan mong framing o anggulo ng kanilang mga news report based on experience sa mga nagdaang araw na may mga coverage silang ganito? Ako natutuwa kanina, bago pa pumasok sila, Mr. Torre, na nandoon yung mga correspondent ng TV5, no? Ng Media Quest, ng Signal. Nandun din yung correspondent ng ating mga kaibigan dyan sa Progressive Broadcasting Service sa UNTV, no? At mga miyembro ng MCGI. Nandun din yung mga correspondent ng mga dyaryo, no? I was hoping na yung talagang dinuso sila sa coverage dahil ito ay isang malaking event na, no? Na earth-shaking, so to speak. Hindi ko lang na-monitor yung mga estasyon nila kung ito'y binalita nila. Pero sana kasi kung nangyari po ito sa Davao, nangyari ito sa, sabi nga ni Mr. Ture na anong tawag nito, maliit na organisasyon lamang, no? Ano nga yung kanyang description, Admar?
sa KOJC. Simple minority. Simple minority. Magtataka na sabi niya, simple minority. Dapat nagpadala na siya 2 pulis, no, para mag-serve ng Elias Warren. Pero hindi. 3,000 po ang at saka marami sa kanila, karamihan po sa kanila ay hindi taga Davao City. Kaya sinasabi natin na ito ay hindi lamang po pagkilos ng Regional Police Office number 11, kundi buong PNP. Kasi yung mga unang dumaan na 4 na bus, 2 truck, at saka mga mobile, ay mga Tagalog speaking, no? Hindi po sila, so we can only suspect or surmise that they came from Luzon, no? Yung mga babaeng policewoman na karga noong unang siguro mga mga alas 7, alas 8 dumaan dyan sa tapat. Galing dito sa area ng sa Buhat, no, sa may Philippine Ports Authority. Ewan ko kung sinakay sa barko itong mga ito, kung ano. So, yan po, no? Nakikita naman sa mga video, Admar, na mismo mga pulis, lalo na yung crowd dispersal unit, hindi nila naintindihan kung ano. As a matter of fact, most of them, pag tinatanong mo, yung mga may nakakapagsalita pa, sabi na hindi nga nila alam na dito sila papunta sa compound ng KOJC. Basta sinabi lang sa kanila, meron silang mission. No? Yun ang so may halong deceit, may yung isusubo. Kaya kanina, panawagan nga natin sa mga pulis, tandaan nyo, may pamilya rin kayo, ginagagamit kayo. Tsaka paalala na rin siguro kay Mr. Torre, hindi ka naman habang buhay nandyan, sir. Tandaan mo, pag nag-retire ka, civilian ka, wala kang uutusan na katulad ng ginagawa mo ngayon. At pag nagkataong civilian ka na, kaya yung mga inapin mong civilian, mangangaroling yan sa'yo. Sir Jay, huli na lang, sa anggulo po ng pagbabalita pa rin, ano siguro ang may dudulot niyan kung magkakaisa tayo mga news agency, TV, radyo, ng anggulo ng pagbabalita tungkol sa totoong paglalahad ng Estado ng Pilipinas at ang mga kamalian, mga kamaliang naitala sa Marcos administration? Ako, hopelessly romantic ako. Hindi ako nawakan ng pag-asa na mauuntog itong mga kapatid natin sa pagbabalita at broadcast, lalo na, including those who are in the print media. Kasi kung nagawa po ito, you should expect na mas malala pa ang gagawin dyan kanila sa Luzon. No? Pero dahil nga sa ito po ay nangyari na hindi naman natin lunasahan, ako, in all candor, sinasabi ko, ugali ko na yan simula nung ako yung maging broadcaster, na kahit kasuklam-suklam, binibigyan ko pa rin ng allowance for respect yung kasalukuyang presidente. Nangyari ito nung panahon ni Cory na hiningi niya ang aking ulo sa ABS-CBN, natanggalin ako. And yet, nung nagkaroon ng mga pagbatito sa Joma season sa Berlin, Germany, ako at ako lang ang nanindigan to defend the President of the Republic of the Philippines and the flag of the Philippines. Kahit na ganun ang ginawa sa akin yung President Corazon Aquino noon, at saksi dyan sila Secretary Teddy Benigno at sila Undersecretary Di Chanco, no? Si Chanco. Ganun din sana ang simula naman po si Mr. Marcos, si Bongbong Marcos, ay binigyan ko siya ng allowance, no, para ipakita yung kanyang abilidad kung paano niya mahalin ang Pilipinas. Pero dahil po sa pangyayaring ito, inabot na ng sukdulan, maliban pa din sa mga naunang problema natin sa bigas, sa pagkain, sa problema ng kapwa ko magsasaka at magbubukid, ay kagabi, nasambit at hanggang ngayon nagtinitindig ako na nawala na po lahat ang respeto ko at pagkilala kay Ferdinand Romualdez Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas
at kaisa ako doon sa panawagan ng mga namumuno sa Kingdom of Jesus Christ na panahon na para tayo po ay lumabas at pilitin natin, manawagan tayo na bumaba na sa kanyang panunungkulan kung may nalalabig pa siyang kahit man lang katiting na kahihiyan sa sarili sa Diyos at sa kanyang ama at ina na tama na po, wag nyo nang parusahan ng Pilipino. Wag nyo nang hiyaan na dumating ang pagkakataon, nakalad ka rin kayo ng taong bayan. Sabi ko nga, tama yung panawagan na ngayon po ay dahil wala na talagang ibang pasusulingan, kaya yung ating mga kapatid, kayo man ay membro ng Kingdom Nation, Katoliko, Foursquare, Protestante, palagay ko ito na po ang panahon para tayo magsama-sama upang maglakad, no? Hindi po ito panawagan po rebellion, kundi panawagan para magpunta tayo doon sa may gitang Malacanang at sabihin natin kay Ginoong Marcos, Mr. President, Mr. Marcos, Bonget, kung ano man ang tawag sa iyo, Apo Lakay, abay, maawa ka na sa bansa. Please give yourself a chance. No, umalis ka para na sa ganon, makahinga-hinga naman na maluwag ang mga Pilipino. Admar, MJ. Sir Jay, dagang salamat, sir. Amping-amping sa kanunay, naraman dire, nagasibya. Thank you. Salamat po. Yan po si Sir Jay Sonsay sa pong veteranong mamahayag. May banta po na pag-aresto sa lahat po ng mga nagbablog at lahat ng harang nandun pa rin po sa loob ng compound. Magtatanghalian na po si General Torre doon sa loob. Kumbaga, itong mga pangyayari ngayon, marami na talagang nagsasabi na kakapag-puna, retirado man, mga aktibo ng mga opisyal, mga abogado, lahat sila ay nagtataka dito sa the way ang pag-implement itong warrant of arrest na ito na talagang sobra-sobra kalabisan. And hindi mo makikita dito kay Torre na parang ano na siya eh. Alam mo yung, di ko alam kung napasubo na talaga or ando na yung mga kataga, kasuhan na kung kasuhan, mamatay na kung mamatay, ganyan na ba ang kanyang iniisip ngayon? Kumbaga, dapat na bang matapos ang lahat no matter what? Yan na ba yung parang mantra niya sa kasalukuyan? Kasi sa kabila po nitong lahat ng mga observers, nakikita nyo naman po mga kababayan na hindi na ito nagtutugma doon sa nakagawian na pag-i-implement po ng mga arrest warrant. Pinayagan na nga po sila na makapasok. Mahabang oras na po ang nilaan nila dyan sa loob. Libo-libong mga pulis ang sinama po niya dyan sa loob. Paulit-ulit na ang pinag-iikot. Tapos sasabihin pa na 1/4 pa raw yung kanilang naikot. Kalokohan po yan mga kababayan. Huwag po kayo maniwala dyan kasi kanina pa po kami alam namin ang lugar. Kaya nga nababanggit namin kahit nandito po kami, wala po kami dyan sa Davao City. Pero alam namin yung mismong lugar at kung ano ng lugar dyan ang kanilang kumbaga na search or na nasuyod. No? Kasama yung mga pulis na yun, kitang-kita na namin, tapos sasabihin pa na 1/4. Kalokohan po kasi simula pa kaninang madaling araw tayo dito at nakikita natin doon sa paaralan, malaking gusali. Chinek natin, murag ground floor, second floor, third floor. Iba-ibang unit kasi nang naka-assign Parang meron na silang assignment hanggang sa 4th floor, hanggang sa pinaka-rooftop mismo. Meron ding naka-assign doon sa Kingdom, yung pinakamalaking stadium na binabanggit ni Torre. Inikot din nila, pati ngayong mga mechanical area, kaya nga nababanggit natin na kasi alam natin kung ano itong mga lugar na ito na kanilang pinuntahan. At based na din doon sa mga reporters natin, sinuyod hanggang sa pinaka-basement na madilim, mainit at mahirapan kang huminga doon. Pati yung sa mga quarters, pati rin yun sa mismong Bible school, di ba? Meron pang isang mga gusali doon, pati yung mga tahanan, sinuyod po nilang lahat. Tapos sasabihin na 1/4 pa raw ang nasuyod at hindi pa kulang pa at kailangan ng 3 araw.
Parang imposible naman po Kalokohan yata yun, di ba? Di ko lang alam ha, kasi si Torre, first time dyan na nakapasok tayo. Mga ilang taon na po tayo dyan. Napuntahan natin yan at saksi tayo doon sa mismong mga structures dyan. Sanay tayo, nakakaikot tayo dyan. Hindi mo kailangan ng 3 araw sa dami. Tingnan nyo po kung gaano karami yung mga pulis na andyan po mga ka-partners. Tapos sasabihin mo, naka isang ano ka lang, naka 1/4 ka lang. Eh kung land area, di ko lang alam kasi ang hinahanap po nila tao. So doon sila sa mga ano, hindi naman po sila siguro maghahanap doon sa open area. Kasi makikita naman nila, wala namang masyadong talahiban dyan sa loob. So pupunta sila sa mga structures. Ilan lang naman po yung mga structures dyan sa dami po nila. Pwede nilang puntahan yan. Yung balita ko, parang hindi na yata sila nagsisearch. Ano bang ginagawa ninyo sa dami nyo dyan? Ayun no, yung nakapila na yan, ayan na, yung nasa gitna, puro mga pulis yan. Di ba? Puro mga pulis yan, nakabalandra. So, planadong-planado nila yan eh. Di ba? Planadong-planado nila, partner NJ. Balita ko, si Japzi, sinabi niya na sa YouTube na si Torre daw ay miyembro ng INC pero mukhang questionable partner. Mukhang hindi niya sinasalamin ang katuruan ng kanyang simbahan. Yung pagiging sinungaling, pagiging pahamak, mapaghiganti, yung walang modo, palabintang, yung ba yung turo ng Iglesia, INC? Ano ba ito, General Torre? Mukhang mismo yung mga taga-INC, kine-question yung pagiging kaanib at mukhang hindi mo na-learn yung katuruan ng kanilang simbahan. Samantala, meron tayong mga kasama, Attorney Sal Panelon sa ating linya, former Presidential Legal Counsel. Attorney, magandang tanghali. Si Admar, si MJ. Attorney? Attorney Sal? Good morning. Opo. Sir, doon po sa mga nangyari ngayong umaga, sa buhat pa kanina madaling araw hanggang ngayong magtatanghali na, ito ba'y nagbalik ang mga alaala ng batas militar nung panahon ni Marcos Sr. para po sa inyo? Alam mo yan, gaya ng sinabi ko noon, yung unang salakay nila, overkill yun. At sinabi ko rin na hindi titigil yan hanggat ang Kingdom of Jesus Christ ay hindi naghahain ng petisyon for a writ of amparo. Ano ba yung writ of amparo? Ulitin ko Ang petition for a writ of amparo is a legal remedy. Anong legal remedy ibig sabihin? Ibig sabihin, remedyo ito sa batas para doon sa mga tao na ang kanilang karapatan sa kanilang buhay, karapatan sa kanilang kalayaan, karapatan sa kanilang ari-arian ay nilalabag o pinagbabantaan na labagin ng sino mang public official sa pamamagitan ng pagsasagawa ng illegal o irregular na hakbang o ang hindi pagtupad ng isang legal o regular na batas. Hanggang ngayon wala tayong narinig. Matagal ko na kayong tinatanong kung nag-file na ba o hindi. Sabi ko dapat nag-file sa Korte Suprema. Hanggang ngayon wala tayong narinig kung ano nangyari. Kasi alam niyo, ang Korte Suprema, pag nag-file ka niyan, immediately, dahil extraordinary remedy yan, tatawagin ka agad ang mga pulis kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. Sapagkat yung pagsisilbi ng warrant of arrest, mayroong pamamaraan yan. Kung hindi mo isinasagawa yan, at pagkatapos araw-araw ay pinatakot mo sa presensya mo lamang at marami ng mga karanasan na nangyari sa kanilang pag-serve ng warrant na may nasasaktan, nasisira ang property, kagaya ngayon, balita natin, may namatay na naman dyan. Namatay dahil sa takot. O yung mga bagay na yan, eksakto tama-tama yan sa isang petition for the issuance of a writ of amparo para matigil yan. Kaya ang tanong ko sa inyo,
MJ, may assignment ako sa'yo. Ano nangyari? Meron ba o wala? Tapos na, Attorney Sal, nagkain na po tayo ng writ of amparo, pero wala pang reply ang Kailan? korte. Kailan? Saan? Opo, Kailan tayo nag-file at last saan nag-file? Sa Korte Suprema o sa regular courts? Supreme Court, sir. Kailan? July, last When July. was that filed? Last July po. July. Anong